Ito kabibigaan chika ngayon kung saan nahuli na daw si Senator Bato de la Rosa. Hala, totoo ba ito kabibig? Parang nakakawindang naman ang istorya na yan na nahuli na si Senator Bato de la Rosa. Naku po, paano yan? Pero kabibig, ang ICC, i-dismantle na ng US. May ano pa ba yan? May tawag dito. Effective pa ba yan? Ay nako, yun ang chika-chika ngayon na kung saan maraming netizen, lalo na ang supporters ni Senator Bato de la Rosa ang nag-worry sa nangyari na di umano'y nahuli na daw di umano si Senator Bato de la Rosa. Sabi ng iba, hindi ako maniniwala dyan. Maniniwala na lang talaga ako kung makikita ko talaga si Senator Bato de la Rosa ba na nakakulong. Ang tanong, ikukulong nga ba si Senator Bato de la Rosa? Baka dalhin yan automatic sa ICC. Kung ano yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isinakay agad-agad sa eroplano at papuntang ICC. Yun na nga ang sabi ni yun na nga ang sabi ni attorney tawag dito, attorney Israelito Torion. Sabi dito, ano ba ang mga legal remedies ni Senator Bato de la Rosa? Iginiit ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, na nakahanda silang sakaling maaresto ang senador. Kasi nachika talaga sa araw ng to kabibig. Sabi ni Attorney Torion, we will surely avail of all the legal remedies that are available under law. Aminado ang abogado na mahihirapan silang mag-secure ng legal remedy sakaling dalhin agad palabas ng bansa ang senador kapag naaresto ito. I'm sure hindi ito mangyayari kasi ayaw ni Trump ng ganun gusto nga ni Trump na ma-dismantle ang ICC. Kung malaman ni Trump na ang senador, isa sa senador ng Pilipinas ay pinakukulong na naman sa ICC, talagang kontakin niya ni Trump si BBM. Ano ba yan, BBM? Yung bansa nyo, walang soberenya. Ano ba yan? Lahat ng mga politiko na kontra sa'yo, ipadadampot mo, ilalagay mo sa ICC. Wala ba kayong justice system sa Pilipinas? Katawa-tawa tayo. Alam nyo kabibig kung sinong katawa-tawa dito? Ang Pilipinas. Bakit? Walang justice system ang Pilipinas kung palaging every now and then, parang tawag dito, extension tayo ng ICC. Oo. Kung merong gustong ipapunta doon si Bangag, ay ICC niya. Ang tanong, si Bongo. Parang si Bongo, no? Parang takot yan si Bongo kalabanin si BBM. Feel ko lang kabibiga, parang takot si Bongo na feel ko hindi tatakbo si Bongo ng higher position. I don't know. Kabibig, baka baka sabi nila bumaliktad na daw si Bongo. Pero ako hindi ko worry na bumaliktad na si Bongo. Bakit? Sa impeachment talagang nilalabas si Senator Bongo kung ano ang totoong nangyari nung sapakan na ginawa ni BP Sara sa isang nangyari sa Davao na sinapak ni BP Sara ang isang tao. Dinipensahan ni Senator Bongo si VP Sara at inilahad niya ang totoong istorya. Pero may mga sabi-sabi din na posible daw na mamangka sa dalawang ilog itong si Bongo. Uy, grabe naman kayo kay Senator Bongo. Ang dami na tulong malasakit center, oy. Huwag yun gawan-gawan ng story sa Senator Bongo. Nababasa ko lang kabibig. Grabe kayo makag-comment kay Senator Bongo, pero kung mangangailangan kayo ng tulong, punta kayo kay Senator Bongo sa malasakit center. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at huwag kayong mawalan ng tiwala. Malay natin sa 2028 tatakbo si Senator Bongo kapartner si BP Sara. Diba? Sabi nga ni Atty. Torion, kung nadakip siya, diretso siya doon sa airport, mahihirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya agad, which is true naman kabibig. Ano yung nangyari kay Pangulong Duterte? Meron bang nagawa si BP Sara? Wala. Pinagbawalan nga siyang bisitahin ang kanyang ama. Diba? Grabe ang gobyernong ito. Pero
Sa isang interview ni Matibag, ito, Dito, sir. Wala po kayong ginit-git dito, sir. Kay Senator Bato po, kung nahuli na, because wala. ay, wala pala, sabi ni Matibag, walang nahuli. Ay, wala pala. Ito, ginantahan natin ha. I cannot confirm that information. Is not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yun ang po masasabi ko ngayon. Sabi ni ano ha, sabi ni, ano ba to? Sabi ni, binigyang linaw ni the Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na wala pa silang natatanggap na impormasyon patungkol sa umano'y pagkakaaresto ni Senator Bato de la Rosa. Hindi pa niya ito makukumpirma sa kasalukuyan. Kasunod ang pahayag matapos na kumalat ang usap-usapin na nahuli na daw ni Senator Bato de la Rosa sa ika-4 ng Agosto. Si Senator Bato de la Rosa ay ipinaaresto ng Department of Justice sa mga otoridad buhat ng isyuhan at maglabas ang ICC ng arrest warrant labang sa kanya. O, di ba kabibig? Pero sabi naman ni Dito pa nagpiro. sabi naman ni ni Senator Ruben Padilla na wala silang impormasyon kung talagang naaresto si Senator Bato de la Rosa. Pero mataling haga mga kabibig. Oo, mataling haga ang post ni Attorney Bundok, Attorney Jimmy Bundok kabibig, na yun ang nagpawindang ng maraming supporters ni Senator Bato de la Rosa. Oo naman, sino bang hindi mawiwindang sa posting kabibig? Nakakatakot yung well, depende talaga kung ano ang iyong interpretasyon kabibig. Sabi ni Senator Attorney Jimmy Bundok, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. So ano kayang bad news kabibig? Mataling haga talaga itong post ni Attorney Jimmy Bundok. Hindi ka ba matataling hagaan nito? Kaya nga ang mga tao nag-speculate na si Senator Bato de la Rosa daw di umano, 'di ba? Na di umano ang sinasabi na dakip na. Ano pa naman yan kabibing? Sana hindi ang dakip si Senator Bato de la Rosa. Huwag natin isurrender ang another Filipino. Huwag natin hayaan pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Ang ICC nga gustong i-dismantle ni Trump. Marami ng bansa ang kumalas sa ICC. Well, in fact, ang presidente ng ICC na si Tomoko Akani, lumuhod na sa Japan. Nagmamakaawa sa Japan na sa natulungan sila na ikumbinse ang ilang bansa sa Asia na huwag kumalas sa ICC. So it means talaga, yung ginawa ni Trump, isang malaking problema ng mga taga-ICC. May mga sanctions, ang mga huwis dyan na sanction na ni Trump. O natural, sino bang hindi magkaroon ng migraine dyan? Tumoko, kaya mo pa ba? Diba? Kasi ang Japan, kabibi, ito yung may malaking ambag sa ICC. So, ang Venezuela, umalis na. Yung ibang lugar, yung ibang bansa na malalakas, umalis na. So, sinong kakapitan ng ICC? Wale. Japan na lang. What if ang Japan makaka-decide din na kumalas sa ICC? Anong gagawin ng Tomoko? Di sira na talaga kabibig. So, makaka-uwi si Tata Digong kasi wala nang mag-finance sa ICC. Sino bang bansa na hindi matakot sa ICC, sa Amerika? Talaga i-dismantle na. Illegitimate. Sabi ni Rubio, yung ICC na yan illegitimate. Tapos, alam nyo ba, mas grabe pa ang gagawin ni na Rubio ang Trump, yung mga bansa na hindi susunod sa kanila. Oo, kabibig. May mga ibang punishment, pero ang Pilipinas, si BBM, parang ayaw yata susunod kay Trump. Opo. Bakit kaya, no? Kasi alam ni BBM, kung susunod siya ni Trump, para siyang katawa-tawa. Bakit? Yung dating presidente niya, pinakulong niya. Tapos siya susunod siya kay Trump. And beside kabibig, hindi naman tayo member ng ICC. Pero bakit may nakakulong na Pilipino sa ICC? Bakit ang ICC ay may koneksyon sa Pilipinas? Sino ba ang nagpahintulot ng ICC
na pumasok sa Pilipinas. Sabi nga ni BP Sara, yan si BBM at yan si Trillanes, tuta yan ng ICC. O, di ba sa isang rally doon sa The Hague? Yan ang sinabi ni BP Sara. So, hindi kayo maniniwala kay BP Sara na siya talaga, alam niya, even though nga vice-presidente siya, pero may mga ano yan, mga intelligence something na makapagsasabi sa kanya na ito ang ginawa ni Vong Vong